10 taon akong naging anino sa likod ng tagumpay ni Javier, pero sa gabing ito ng kanyang koronasyon bilang CEO, ang asawang itinuring niyang basura ang siyang hihila sa kanya pababa. Akala niya ay tapos na ako? Hindi niya alam, ang dugong Lopez ay hindi kailanman sumusuko sa mga taksil. Handa na ba kayong makita ang pagbagsak ng isang haring huwad? Sino ang tunay na may-ari ng corona? Clarissa, pirmahan mo na ang divorce papers na ito. Nakakarindi na ang pagmumukha mong laging puno ng pag-aalala. Hindi mo ba nakikita? I am the CEO of this company now. At sa mundong kinabibilangan ko, hindi kailangan ng isang asawang walang alam, kundi ang manatili sa dilim at magbilang ng mga sentimong walang halaga. You are no longer fit to be my wife, Clarissa. Hindi ka na bagay sa imaheng binuo ko. Leave now, habang may natitira ka pang kaunting dangal. Ang boses ni Javier ay tila isang matalim na balisong na humihiwa sa katahimikan ng kanilang silid, malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa harap niya, nanatiling nakatayo si Clarissa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na nakakapit sa isang makapal na folder. Ang huling ulat ng audit na siya mismo ang gumawa sa loob ng 3 gabi na walang tulog. Ito ang ulat na nagligtas kay Javier mula sa pagkakademote, ang huling hagdan na tinapakan ni Javier upang maabot ang upuan ng CEO. Sa loob ng 7 taon, ang bawat hininga ni Clarissa ay inialay niya sa lalaking ito. Itinago ang sariling talino upang maging anino lamang ng kanyang asawa. Sa ibabaw ng kanilang kama, ang isang eleganteng tuxedo na kulay asul ay nakalatag ng maayos, tila isang simbolo ng kapangyarihang kanina lamang ay ipinagdiriwang nila. Ngunit ang bawat hibla ng tela nito ay tila nanunukso sa kanyang kalagayan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa puting papel na may itim na tinta, ang dokumentong puputol sa lahat ng kanyang sakripisyo. Naramdaman ni Clarissa ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan. Tila ang bawat salitang binitawan ni Javier ay naging buhangin na sumasakal sa kanyang hininga. Ang kanyang puso ay lumilikha ng isang mabigat at masakit na ritmo sa loob ng kanyang dibdib. Bawat pintig ay tila isang malakas na dagok ng katotohanan. Dahan-dahang dulas ang folder mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Ang marahang pagbagsak nito sa makapal na alpombra ay hindi lumikha ng malakas na tunog. Ngunit sa pandinig ni Clarissa, ito ay tila isang dambuhalang pagguho ng kanyang buong mundo. Javier, ito ba ang kapalit ng lahat? Ang halos pabulong na tanong ni Clarissa, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pait. 7 taon akong nanahimik. 7 taon kong ibinigay sa iyo ang bawat ideya, bawat pagsusuri, bawat sentimo ng aking pagkatao para lamang maabot mo ang kinalalagyan mo ngayon. At ngayon, sasabihin mong hindi na ako bagay sa mundong ako ang nagtayo para sa'yo? Isang mapanayang tawa ang kumawala sa mga labi ni Javier habang dahan-dahan itong lumalapit sa salamin upang ayusin ang kanyang kurbata. Don't be so dramatic, Clarissa. Ang talino mo, it was just a tool. At sa totoo lang, it was my charisma that closed those deals, not your boring numbers. Nakakasawa na ang pagiging martir mo. Look at Vicky. Anak siya ng isang maimpluwensyang tao. She has the elegance, the connection, the fire. She belongs by my side at the gala tonight, not a shadow like you. Nanatiling nakayuko si Clarissa. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang maputlang pisngi, ngunit walang tunog ng paghikbi ang lumabas sa kanyang mga labi. Ang baulok ng emosyon sa kanyang loob ay tila isang unos na pilit niyang ikinukulong sa isang maliit na hawla. Ang bawat hapdi ng kanyang mga daliri na bumaon sa kanyang sariling palad ay tila isang paalala na siya ay humihinga pa sa kabila ng unti-unting pagkamatay ng kanyang kaluluwa. You use my identity, Javier. Ang mahinang pahayag ni Clarissa. Ang kanyang paningin ay nakapako sa mga dokumentong nakakalat sa lamesa. Ang bawat pirma ko
na hiningi mo para sa mga investment na sinasabi mo. Lahat ng iyon ay bahagi ng iyong plano, hindi ba? Ginawa mo akong lasyan para sa iyong mga iligal na transaksyon. Tumingin si Javier sa kanya sa pamamagitan ng salamin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kayabangan. And what are you going to do about it? You love me too much to say no, Clarissa. At sino ang maniniwala sa iyo? Ang pamilya mo? 7 taon mo na silang tinalikuran. Ang general mong ama? He disowned you the day you chose a poor nobody like me. Wala ka nang matatakbuhan, Clarissa. So just sign the papers, take the money I'm offering, and vanish. Tumalikod si Javier at kinuha ang kanyang coat. Iniwan si Clarissa na nakatayo sa gitna ng silid na tila isang estatwa ng pighati. Ang tunog ng marahas na pagsara ng pinto ay tila isang huling hudyat ng pagsisimula ng kanyang pag-iisa. Dahan-dahang lumakad si Clarissa patungo sa bintana ng kanilang penthouse. Ang bawat hakbang ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Mula sa itaas, nakikita niya ang mga ilaw ng lungsod na tila mga alitap-tap na walang pakialam sa kanyang pagdurusa. Hinaplos niya ang kanyang leeg. Hinahanap ang isang lumang kwintas na gawa sa pilak, ang tanging alaala ng kanyang ina na itinago niya mula kay Javier. Bakit ang isang babaeng binuo ang bawat pangarap ng lalaking mahal niya ay siyang unang itinatapon kapag ang pangarap na yon ay naging realidad na? Ang 7 taon ba ng pananahimik ay sapat na kabayaran para sa katarungang matagal nang ninakaw sa kanya? Habang ang gabi ay dahan-dahang lumalalim, isang mahinang tunog ng pag-vibrate mula sa kanyang cellphone ang bumasag sa katahimikan. Isang numero ang lumitaw sa screen, isang numerong hindi niya kailanman nakalimutan, kahit na pilit niya itong ibinaon sa limot. Clarissa, anak. Ang baritono at punong-puno ng awtoridad na boses sa kabilang linya ay tila isang mainit na haplos sa kanyang nanlalamig na puso. Oras na para bumalik sa tunay mong tahanan. Huwag kang magtatangkang sumunod sa gala tonight, Clarissa. Ayokong mapahiya sa harap ng mga manunuhunan dahil sa luma at bad fashion taste mo. Manatili ka na lang dito sa penthouse at dilaan mo ang mga sugat mo. Ang bawat salitang binitawan ni Javier bago siya tuluyang lumabas ng pinto ay tila mga talsik ng asidong tumatama sa nanlalamig na balat ni Clarissa. Sa loob ng malawak bamarangyang sala, nanatiling nakatayo ang babae. Yakap ang isang maliit na kahon na balot ng itim na pelus. Sa loob nito ay ang isang mamahaling pares ng cufflinks na gawa sa ginto. Isang sorpresa sana para sa ika-7 anibersaryo ng kanilang pagsasama at para sa kanyang promosyon. Ang bawat sentimong ipinambili rito ay mula sa mga palihim na proyektong tinapos ni Clarissa sa gabi. Habang ang kanyang asawa ay mahimbing na natutulog o nasa bisig ng iba. Dahan-dahang binuksan ni Clarissa ang kahon. Ang kislap ng ginto sa ilalim ng malamig na liwanag ng chandelier ay tila nangungutya sa kanyang katangahan. Hinaplos niya ang makinis na ibabaw ng alahas. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig at tila nawawalan ng pakiramdam. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang malupit na biro. Habang binubuo niya ang mga links o koneksyon para sa tagumpay ni Javier, ang lalaki naman ay abala sa pagpunit ng bawat hibla ng kanilang sumpaan. Naramdaman ni Clarissa ang matinding paninikip ng kanyang dibdib. Ang bawat hininga ay tila isang pakikipagbuno sa isang dambuhalang bigat na nakadagan sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa luha, dahil tila tuyot na ang kanyang mga mata sa tindi ng pait, kundi dahil sa matinding pagkahilo na dulot ng emosyonal na pagguho. Ang baulok ng katahimikan sa loob ng penthouse ay mas nakakabingi pa kaysa sa anumang sigaw. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Ang kanyang marangyang gown ay kumalat sa paligid niya na tila ba isang lantang bulaklak sa gitna ng semento. Madam, Clarissa, tumayo po kayo riyan. Hindi po kayo dapat nagpapakababa sa isang taong hindi marunong tumingin sa inyong halaga.
Ang boses ni Nanay Martha, ang matandang tagapagsilbi na naging saksi sa lahat ng kanyang pagtitiis, ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng nagyayalong gabi. Lumapit ang matanda at marahang hinaplos ang balikat ni Clarissa. Sa mga mata ni Nanay Martha, nakita ni Clarissa ang habag na hindi niya matanggap-tanggap sa sarili. Nanay Martha, bakit ganito? 7 taon ko siyang binuo. 7 taon kong ibinigay ang lahat ng sa akin. Pati ang pangalan ng aking ama. Itinaya ko para sa kanya. Ang basag na sambit ni Clarissa, habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang naglalakbay patungo sa kanyang laptop na nakatago sa ilalim ng center table. Dahan-dahan niyang iminulat ang screen. Ang asul na liwanag nito ay tumama sa kanyang maputlang mukha. Sa loob ng 7 taon, hindi lang siya naging asawa. Siya ang naging utak sa bawat financial manipulation na ginawa ni Javier. Akala ni Javier ay masyadong tanga si Clarissa upang mapansin ang mga ghost accounts at ang mga shell companies na itinayo nito gamit ang pangalan ng babae bilang Lashan. Pero bilang isang top-tier financial analyst, alam ni Clarissa ang bawat galaw ng bawat sentimo. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga daliri sa keyboard. Ang bawat pindot ay tila isang tibok ng pusong muling nabubuhay ng may galit at katarungan. Pumasok siya sa pinakasekretong server ng kumpanya ni Javier. Doon, sa ilalim ng folder na may pangalang Project Phoenix, nakita ni Clarissa ang huling katibayan, isang transaksyon ng laundering na nagkakahalaga ng 500 milyong piso na direktang nakaugnay sa kanyang sariling pirma na sadyang ginaya ni Javier. Gusto mong maging CEO, Javier? Pwes, ibibigay ko sa iyo ang trono mo. Ang tronong gawa sa mga bakal na rehas. Ang mahinang bulong ni Clarissa, ang kanyang boses, ay wala nang bakas ng takot. Tanging ang lamig ng isang determinadong Lopez. Muling nag-vibrate ang kanyang cellphone. Ang mensahe mula sa kanyang ama, si General Lopez, ay naglalaman ng 3 salita lamang. The convoy is outside. Dahan-dahang tumayo si Clarissa. Inayos niya ang kanyang buhok at pinunasan ang huling bakas ng luha sa kanyang pisngi. Kinuha niya ang flash drive na naglalaman ng lahat ng dumi ni Javier at mahigpit itong hinawakan. Sa labas ng penthouse, narinig niya ang marahang ugong ng mga makina ng sasakyan na tumigil sa harap ng lobby. Isang tunog ng kapangyarihang matagal na niyang tinalikuran, ngunit ngayon ay muli niyang tatawagin. Bakit sa gitna ng pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay, ang boses ng amang itinaboy niya ay tila naging kaisa-isang himig ng kaligtasan? At ano ang gagawin ni Javier kapag nalaman niyang ang asawang iniwan niya sa dilim ay may dalang sulo na susunog sa kanyang buong imperyo? Ang bawat hakbang palayo sa pintuan ng tahanang naging kulungan ko sa loob ng 7 taon ay tila pagpunit sa isang pahina ng aking buhay na punong-puno ng mga maling akala. Dahan-dahang bumaba si Clarissa sa malawak na lobby ng kanilang condominium. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila isang regular na ritmo ng pagbabago, matatag at walang pag-aalinlangan. Sa labas, sa ilalim ng madilim na langit, na tila nakikidalamhati sa kanyang pait, ay nakaparada ang 3 itim na sasakyan na may mga plakang militar. Ang bawat kawal na nakatayo sa gilid ng mga sasakyan ay tila mga estatwa ng bakal, matikas at puno ng disiplina. Isang mundong matagal nang tinalikuran ni Clarissa para sa isang lalaking binaliwala lamang ang kanyang mga sakripisyo. Pagbukas ng pinto ng pangunahing sasakyan, tumambad sa kanya ang anyo ng isang lalaking may mapuputing buhok at mga matang kasing talim ng agila. Si General Lopez, ang kanyang ama. Ang baulok ng katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay tila isang dambuhalang pader na dahan-dahang gumuho nang magtama ang kanilang mga paningin. Ang bawat kunot sa noo ng general ay tila isang mapa ng pag-aalala na pilit nitong itinatago sa loob ng maraming taon. Dahan-dahang lumapit si Clarissa. Sa gitna ng malamig na simoy ng hangin, kinuha niya ang kamay ng kanyang ama at marahang idinampi sa kanyang noo. Isang pagmamano na puno ng pagsisisi
at pangungulila. Ang init ng palad ng general ay tila isang gamot sa kanyang nanlalamig na kaluluwa. Papa, I'm so sorry. Nagkamali po ako. Ang pabulong na sambit ni Clarissa. Ang kanyang boses ay tila isang manipis na hibla ng sinulid na anumang sandali ay mapuputol na. Sa loob ng 7 taon, ang kanyang pride ay naging isang mabigat na kadena, ngunit ngayong gabi, ang bawat hibla nito ay tuluyan ng naputol. Clarissa, enough of the apologies. Isang Lopez ka. Hindi tayo umiiyak para sa isang mananakaw na tulad ni Javier. Ang baritono at punong-puno ng awtoridad na boses ng general ay tila isang malakas na titik sa katahimikan. Marahang hinaplos ng ama ang pisngi ng anak. Ang bawat haplos ay tila isang pangako ng proteksyon na matagal nang ipinagkait ni Javier. Pumasok sila sa loob ng sasakyan. Ang amoy ng lumang balat ng upuan at ang lamig ng aircon ay tila nagpabalik kay Clarissa sa kanyang kabataan. Isang panahong siya ay isang prinsesa sa ilalim ng pakpak ng kanyang ama, bago niya piniling maging isang alipin ng pag-ibig. Inabot ko na po sa inyong mga tauhan ng flash drive, Papa. Lahat ng ebidensya ng money laundering at corporate fraud ni Javier ay naroon. Ginamit niya ang bawat sentimong pinaghirapan ko upang itayo ang sarili niyang imperyo sa ibabaw ng aking pangalan. Ang pahayag ni Clarissa habang ang kanyang mga mata ay nakatingin sa labas ng bintana, pinapanood ang mga ilaw ng lungsod na mabilis na naglalaho. Gagawin natin ang lahat ayon sa batas, Clarissa. I want him to feel the weight of every lie he told you. Pero higit sa lahat, I want him to know that no one insults a Lopez and gets away with it. Ang malamig na deklara ng general, ang kanyang physiological response sa galit ay hindi na maitago. Ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakayukom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng marangyang ballroom na puno ng mga chandelier at mamahaling alak, ay naghahanda na si Javier para sa kanyang koronasyon. Hindi niya alam, ang asawang itinapon niya sa gilid ng kalsada ay ang mismong arkitekto ng kanyang nalalapit na pagbagsak. Ang bawat tawa ni Javier sa gitna ng selebrasyon ay tila isang eko ng kamatayan ng kanyang sariling karera. Dahan-dahan kinuha ni Clarissa ang kanyang cellphone at tinawagan ng isang numero na matagal na niyang hindi ginagamit. Handa na ba ang lahat para sa board meeting bukas ng umaga? Ang mahinahong tanong niya. Ang kabilang linya ay sumagot nang may malalim na paggalang. Everything is ready, Madam CEO. Bakit sa gitna ng kanyang pagkatalo bilang asawa, nahanap ni Clarissa ang kanyang tunay na kapangyarihan bilang isang Lopez? At paano haharapin ni Javier ang unos na hindi niya inaasahang manggagaling sa babaeng inakala niyang wala nang matatakbuhan? Ang bawat numero sa mga dokumentong ito ay tila mga patak ng aking sariling dugo. Mga lihim na arkitekto ng tagumpay na ngayon ay magiging mitya ng iyong tuluyang pagbagsak. Sa loob ng tahimik at napakalawak na silid-aklatan ng mansyon ng mga Lopez, dahan-dahang hinahaplos ni Clarissa ang mga lumang libro sa istante. Ang amoy ng lumang papel at selyadong kahoy ay tila nagbabalik sa kanya sa panahong hindi pa siya bilanggo ng pag-ibig. Sa kanyang harapan, nakabukas ang isang manipis na laptop, hindi ang gamit niya sa penthouse ni Javier, kundi ang kanyang orihinal na kagamitan na itinago ng kanyang ama sa loob ng 7 taon. Ang bawat pindot niya sa keyboard ay lumilikha ng isang marahang ritmo ng katarungan. Matatag at walang pag-aalinlangan. Naramdaman ni Clarissa ang matinding paninikip ng kanyang lalamunan habang pinagmamasdan ang mga shadow accounts na siya mismo ang bumuo para kay Javier. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang malupit na biro. Sa loob ng 7 taon, ang kanyang talino bilang isang top-tier financial analyst ay naging isang mabisang sandata para sa isang lalaking walang ibang hangad kundi ang sariling kapakanan. Ang bawat losyan o lasyan na ginawa niya para protektahan si Javier ay isa palang dambuhalang bitag na siya rin ang biktima.
Dahan-dahan niyang iminulat ang isang folder na may tatak na Project Phoenix. Doon, nakatago ang bawat transaksyon ng money laundering na ginawa ni Javier sa ilalim ng kanyang pangalan. Ang bawat sentimo ay may bakas ng kanyang pagod, bawat pirma ay may kasama ng kanyang tiwala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima. Ang bawat numero ay dahan-dahan niyang binabago ang daloy mula sa bulsa ni Javier patungo sa isang escrow account na kontrolado ng kumpanya ng kanyang ama. Madam Clarissa, ang lahat ng board members na tapat sa inyong ama ay nakahanda na para sa pulong bukas ng umaga. Ang tanging kailangan na lamang ay ang inyong presensya upang formal na ipakilala ang tunay na nagmamay-ari ng mga shares na pinanghahawakan ni Javier. Ang ulat ng kanyang tapat na abogado mula sa kabilang linya. Samantala, sa loob ng marangyang ballroom ng isang hotel sa Makati, ang hangin ay punong-puno ng halimuyak ng mamahaling pabango at tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana. Nakatayo si Javier sa gitna ng entablado. Ang kanyang suot na tuxedo ay tila isang baluti ng kayabangan habang nakahawak sa isang baso ng champagne. Sa tabi niya, si Vicky ay nakangiti ng matamis. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay na akala niya ay sa kanya na. Ladies and gentlemen, tonight is just the beginning. As the new CEO, I promise to take this company to heights you've never imagined. Ang mayabang na deklara ni Javier. Ang kanyang physiological response sa kapangyarihan ay hindi niya maikubli. Ang kanyang mga balikat ay nakataas. Ang kanyang boses ay pununo ng awtoridad na hiram lamang sa talino ng asawang itinapon niya sa dilim. Ngunit sa gitna ng kanyang talumpati, lumapit si Vicky at bumulong sa kanyang tainga. Javier, nasaan ang laptop mo? Gusto ko sanang ipakita sa aking ama ang huling financial report na ginawa mo. Sabi mo ay naroon ang blueprint ng expansion natin. Bahagyang kumunot ang noo ni Javier. Nasa penthouse, Vicky? Bakit? Hindi ba't nakuha mo na ang lahat ng kagamitan ni Clarissa? Siguraduhin mong hindi niya madadala ang anumang dokumento sa labas ng bahay na yon. Agad na nagpadala si Vicky ng isang tauhan sa penthouse upang kunin ang laptop. Ngunit pagdating doon, ang tanging nadatnan nila ay ang isang walang lamang kwarto at ang isang maliit na sticky note na nakadikit sa salamin ng dressing table. Ang tunog ng pagpunit ni Vicky sa papel nang matanggap niya ito sa pamamagitan ng litrato sa kanyang cellphone ay tila isang mahinang babala ng paparating na unos. Ang nakasulat sa note ay simpleng 3 salita lamang sa Tagalog na nagpalamig sa buong pagkatao ni Vicky. Sino ang anino? Naramdaman ni Vicky ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Isang kabog na tila nagmumula sa kakailaliman ng kanyang konsensya. Lumingon siya kay Javier na abala pa rin sa pakikipagtawanan sa mga manunuhunan. Hindi alam na ang bawat segundong lumilipas ay isang hakbang patungo sa kanyang sariling libingan. Anong lihim ang natuklasan ni Vicky sa loob ng laptop ni Javier na hindi niya inaasahang manggagaling sa isang walang alam na housewife? At paano haharapin ni Javier ang katotohanang ang kanyang koronasyon ay ang simula pala ng kanyang huling hatol? Huwag mong kalilimutan, Clarissa, na ikaw ay isang anino lamang sa likod ng aking ningning. Kung wala ako, isa ka lang tuyot na dahon na tatangay ng hangin patungo sa limot. Ang mga salitang ito ni Javier na binitawan niya noong isang gabi habang lasing at puno ng kayabangan ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Clarissa habang nakatingin siya sa madilim na hardin ng mansyon ng mga Lopez. Sa loob ng silid na ito, kung saan ang bawat gamit ay balot ng alaala ng kanyang kabataan, ay marahang hinahaplos ni Clarissa ang isang lumang litrato ng kanyang ina. Ang lamig ng pilak na kwintas na suot niya, ang kaisa-isang bagay na hindi nagawang kunin ni Javier sa kanya, ay tila isang buhay na saksi sa kanyang mga luhang, matagal nang natuyo. Naramdaman ni Clarissa ang matinding paninikip ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya
ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang dibdib. Ang kanyang physiological response sa matinding pagtataksil ay dahan-dahang lumalabas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng telang sutla ng kanyang pantulog at ang kanyang paningin ay nagdidilim sa tuwing maaalala niya ang mukha ni Javier habang iniaabot ang divorce papers. Ang baulok ng emosyon ay hindi na niya kayang ikubli. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na dagundong na nagpapaalala sa kanya na siya ay buhay pa, sa kabila ng pagkawasak ng kanyang 7 taon. Sa kabilang panig ng lungsod, sa gitna ng marangyang selebrasyon, ay dahan-dahang lumapit si Vicky kay Javier. Ang kanyang gintong gown ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkabalisa. Ipinakita niya kay Javier ang litrato ng sticky note na iniwan ni Clarissa sa penthouse. Ang tunog ng mabilis na paghinga ni Vicky ay tila isang kumpisal ng takot sa gitna ng tawanan ng mga elitistang panauhin. Javier, what is this? Anong ibig sabihin ng note na ito? Sino ang anino? Is she threatening us? Ang nanginginig na bulong ni Vicky. Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa mga labi ni Javier habang iniaabot niya ang isang baso ng champagne kay Vicky. Don't be so paranoid, Vicky. Naglalabas lang ng sama ng loob ang babaeng yan. She has nowhere to go. Ang general niyang ama, he hated her since the day she left. Clarissa is powerless without me. In fact, look at this. Dinukot ni Javier ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Pagbukas nito, tumambad ang isang diamanteng kwintas. Ang kwintas na matagal nang hinihiling ni Clarissa para sa kanilang anibersaryo. Ang kwintas na simbolo sana ng kanilang muling pagbubuklod. Dahan-dahan itong isinuot ni Javier sa leeg ni Vicky. Ang bawat haplos ng kanyang mga daliri sa balat ng kabit ay tila isang matalim na balisong na humihiwa sa huling hibla ng dignidad ni Clarissa. This is for you, my new queen. Bukas, pagkatapos ng board meeting, ang lahat ng shares na nasa ilalim ng pangalan ni Clarissa ay formal nang ililipat sa iyo bilang aking co-partner. I used her as a legal shield. And now, I'm discarding the shield to keep the treasure. Ang mayabang na deklara ni Javier. Samantala, sa loob ng silid-aklatan, dahan-dahang pumasok si General Lopez. Ang kanyang mga hakbang sa makintab na sahig ay punong-puno ng disiplina at matinding respeto. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ni Clarissa, isang haplos na puno ng proteksyon na tila ba isang pader na bakal ang humaharang sa anumang panganib. Clarissa, ang Project Phoenix ay nagsimula na. Sa bawat sentimong inilipat ni Javier sa iyong pangalan bilang Lashan, ay siya namang pagpapatibay ng ating ebidensya laban sa kanya. He thought he was smart using you, but he forgot that a Lopez is trained to lead, not to follow. Ang baritono at punong-puno ng autoridad na boses ng general, ang amoy ng lumang pabango at ang matatag na presensya ng general ay tila isang mainit na kumot na nagpatahimik sa uno sa loob ng kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 7 taon, naramdaman ni Clarissa na siya ay ligtas, na hindi na siya kailangang maging isang anino para lamang mahalin. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, isang malakas na tunog ng pag-vibrate mula sa cellphone ni Javier sa kabilang bahagi ng lungsod ang bumasag sa kanyang katuwaan. Ang mukha ni Javier ay biglang namutla habang binabasa ang isang real-time alert mula sa kanyang bank manager. Ang bawat salita sa screen ay tila isang huling hatol na dahan-dahang bumubura sa kanyang ganang ngiti. The fund, it's gone. Sino ang nag-withdraw ng 500 milyong piso mula sa Shell account? Ang halos hindi marinig na bulong ni Javier. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot habang nakatitig sa screen. Hanggang kailan kayang panindigan ni Javier ang kanyang kayabangan bago niya matuklasan na ang asawang itinapon niya ay ang mismong kamay na bumubura sa kanyang kinabukasan? At ano ang gagawin ni Vicky kapag nalaman niyang ang kwintas na suot niya ay may kasamang sumpa ng paparating na katarungan?
Ibalik mo ang pera, Clarissa. Huwag mong subukan ang pasensya ko dahil hindi mo alam kung anong kaya kong gawin sa'yo at sa dangal ng pamilya mo. Ang boses ni Javier sa kabilang linya ay tila isang naghihingalong hayop, puno ng pait at matinding takot na pilit nitong ikinukubli sa likod ng pagbabanta. Sa loob ng tahimik na silid-aklatan ng mansyon ng mga Lopez, dahan-dahang inilayo ni Clarissa ang cellphone sa kanyang tainga. Ang bawat salita ng kanyang asawa ay tila isang marahas na hangin na pilit na naggigiba sa kapayapaang kapira-piraso niyang binubuo sa piling ng kanyang ama. Naramdaman ni Clarissa ang matinding panlalamig ng kanyang mga daliri. Isang physiological response na tila ba ang bawat patak ng kanyang dugo ay naging yelo sa kanyang mga ugat. Ang kanyang puso ay lumilikha ng isang mabilis at masakit na ritmo, tila isang tambol na nagbababala ng paparating na digmaan. Sa gitna ng dilim, ang tanging liwanag ay ang mula sa screen ng kanyang laptop, isang asul na liwanag na nagpapakita ng zero balance sa Shell account ni Javier. Ang baulok ng emosyon ay hindi na niya maikubli. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng 7 taong pananahimik na ngayon ay tuluyan ng sumasabog. Ang pera? Hindi iyan sa'yo, Javier. Ang mahinang tugon ni Clarissa. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na talim na humihiwa sa kabilang linya. Ibinabalik ko lamang ang katarungan sa mga taong ninakawan mo. Ang 500 milyong piso ay nasa isang secure escrow account na ngayon, sa ilalim ng pangalan ng Board of Directors. You wanted me to be your shield, right? Well, the shield has turned into a mirror, and now you have to look at your own crimes. Sa kabilang banda, sa loob ng marangyang ballroom, ay tila nabitawan ni Javier ang kanyang baso ng champagne. Ang tunog ng pagtalsik ng likido sa kanyang mamahaling sapatos ay hindi niya narinig dahil sa lakas ng dagundong ng kaba sa kanyang dibdib. Namutla ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang pilit na umiiwas sa tingin ng mga manunuhunan na nagsisimula ng magbulungan. You'll pay for this, Clarissa. Sisirain ko ang pangalan mo. I'll tell everyone na ikaw ang nag-utos ng lahat ng ito. Ang desperadong sigaw ni Javier bago niya marahas na pinatay ang tawag. Dahan-dahang ibinaba ni Clarissa ang kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahogany. Ang tunog ng pagtama ng gadget sa kahoy ay tila isang huling hantungan ng kanyang pag-ibig. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Nanay Martha, pakihanda ang aking isusuot para bukas, ang mahinahong utos ni Clarissa sa matandang tagapagsilbi na kanina pa nakamasid sa pinto. Gusto ko ang kulay itim, isang kulay para sa pagluluksa ng isang karerang matatapos na. Ngunit sa gitna ng kanyang paghahanda, isang malakas na katok sa pinto ng mansyon ang bumasag sa katahimikan. Ang tunog ng pagtama ng kamao sa mabigat na kahoy ay tila isang babala. Hindi ang mga pulis ang dumating, kundi si Vicky. Ang kabit ni Javier ay nakatayo sa labas, basang-basa ng ulan, at ang diamanteng kwintas na suot nito ay tila nawalan na ng ningning. Clarissa! Lumabas ka riyan. I know you're here. Isoli mo ang pera ni Javier. Hindi mo alam kung anong gulo ang pinasok mo. Ang tili ni Vicky, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding takot at insecurity. Napatayo si Clarissa, ang kanyang physiological response sa galit ay muling nagliyab. Ang lamig sa kanyang mga mata ay tila naging apoy habang dahan-dahang lumalapit sa pinto. Bakit sa gitna ng kanyang muling pagbangon, ang nakaraan pa rin ang pilit na humihila sa kanya sa putikan? At ano ang lihim na dala ni Vicky na hindi alam ni Javier? Isang lihim na maaaring magpabago sa daloy ng katarungang matagal nang hinihintay ni Clarissa. Ibigay mo ang access code, Clarissa. Hindi mo alam kung anong gulo ang pinasok mo,
Dahil sa pakikialam mo sa pera ni Javier, isinusumpa ko, hindi ka tatagal sa labas ng mansyong ito. Ang boses ni Vicky ay tila isang matinis na tili na humihiwa sa malamig na hangin ng gabi habang nakatayo siya sa harap ng dambuhalang pintong narra ng mansyon ng mga Lopez. Ang kanyang gintong gown na kanina lamang ay ipinagmamalaki niya sa ballroom ay basang-basa na ngayon ng ulan at nakadikit sa kanyang nanginginig na katawan. Ang diamanteng kwintas na suot niya ay tila nawalan na ng ningning sa ilalim ng madilim na langit. Tila ba sumasalamin sa kanyang unti-unting pagguho. Dahan-dahang binuksan ni Clarissa ang pinto. Ang mainit na liwanag mula sa loob ng foyer ay tumama sa kanyang mukha. Nagbibigay ng isang aura ng kapangyarihan na matagal na niyang ikinubli. Sa kanyang likuran, ang portrait ng kanyang ina ay tila nakamasid ng may pagmamalaki. Naramdaman ni Clarissa ang matinding paninikip ng kanyang lalamunan. Ang kanyang physiological response sa galit ay dahan-dahang lumalabas. Ang kanyang mga kamao ay nakayukom sa ilalim ng telang itim ng kanyang bestida at ang kanyang hininga ay naging matatag at malalim. Nasa teritoryo ka ng mga Lopez, Vicky. Dito, ang bawat salita mo ay may katumbas na pananagutan. Ang malamig na pahayag ni Clarissa, ang bawat titik ng kanyang boses ay tila isang babala na hindi dapat baliwalain. Dahan-dahang lumapit si Clarissa kay Vicky. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay punong-puno ng awtoridad. Hindi siya natakot sa mga banta ni Vicky. Sa halip, tinitigan niya ang diamanteng kwintas sa leeg ng kabit. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang malupit na biro. Ang alahas na pangarap niya noon ay suot na ngayon ng babaeng sumira sa kanyang tahanan. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang naramdamang inggit, tanging matinding awa. Pinunta mo ba ako rito para lang magmakaawa para kay Javier? Ang mahinang tanong ni Clarissa habang dahan-dahang inaayos ang kwintas sa leeg ni Vicky. Ang haplos ng kanyang malamig na mga daliri sa balat ng kabit ay nagdulot ng isang matinding panginginig kay Vicky. Bagay sa iyo ang alahas na ito, Vicky. Kumikinang ito sa labas, pero amoy pagkabulok sa loob, katulad ng lalaking nagbigay niyan sa iyo. Wala kang alam, Clarissa. Javier is desperate. Akala mo ba ay pera lang ang kinuha niya sa iyo? Ang nanginginig na tili ni Vicky, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. He is meeting a fixer tonight. Gagamitin niya ang huling ebidensya para isabit ang pangalan ni General Lopez sa arms deal fraud ng kumpanya. You think you've won? Javier is planning to destroy your father's legacy tonight. Clarissa, you are too late. Napatigil si Clarissa. Ang baulok ng katotohanan ay tila isang dambuhalang alon na lumunod sa kanyang katinuan. Naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Isang kabog na tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagmamahal sa kanyang ama. Ang bawat sakripisyo niya para kay Javier ay tila naging isang dambuhalang pagkakamali na ngayon ay nagbabantang ubusin ang huling dangal ng kanyang pamilya. Palayasin ang babaeng yan. Ang baritono at punong-puno ng awtoridad na boses ni General Lopez mula sa hagdanan ay nagpatahimik sa paligid. Ang general ay dahan-dahang bumaba. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila isang hatol ng kamatayan para sa katapangan ni Vicky. Nang mailabas na ng mga tauhan ng general si Vicky sa gitna ng ulan, humarap si Clarissa sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pag-aalala. Papa, kailangan nating pigilan si Javier. Gagamitin niya ang pangalan niyo. Dahan-dahang hinawakan ng general ang balikat ng kanyang anak. Ang haplos na yon ay tila isang pader na bakal. Hayaan mo siyang sumubok, Clarissa. Sa gabing ito, ituturo natin sa kanya kung paano lumaban ng isang tunay na Lopez. Ihanda ang convoy. Pupunta tayo sa board meeting ng mas maaga. Bakit sa gitna ng panganib sa kanyang ama, nahanap ni Clarissa ang huling piraso ng kanyang determinasyon?
At ano ang gagawin ni Javier kapag nalaman niyang ang bawat hakbang niya ay nakatala na sa plano ng general at ng asawang inakala niyang isang anino lamang? Ang bawat pilat sa dangal ng isang sundalo ay hindi nagmumula sa bala ng kaaway, kundi sa pagtataksil ng mga taong itinuring niyang bahagi ng kanyang tahanan. Ang boses ni General Lopez ay tila isang malalim na ugong ng kulog sa loob ng tahimik na silid-aklatan habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga medalyang nakadisplay sa isang glass case. Ang bawat dekorasyon ay nagkakahalaga ng dugo, pawis, at dekada ng tapat na serbisyo sa bayan. Sa kanyang tabi, nanatiling nakatayo si Clarissa, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsisisi habang tinitingnan ang sariling refleksyon sa salamin. 7 taon siyang naging anino ni Javier. 7 taon siyang naging bulag sa katusuhan ng lalaking muntik nang maging mitya ng pagbagsak ng kanyang amang bayani. Naramdaman ni Clarissa ang matinding paninikip ng kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang matalas na bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Ang kanyang physiological response sa matinding pag-aalala ay dahan-dahang lumalabas. Ang kanyang mga daliri ay malamig pa sa yelo, habang mahigpit na nakahawak sa isang makapal na folder ng mga financial audit. Ang baulok ng kanyang nararamdamang guilt ay hindi na niya maikubli. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na dagundong na nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkakamali. Papa, I'm so sorry. If I hadn't stayed with him for so long, we wouldn't be in this position. Ang nanginginig na sambit ni Clarissa. Ang kanyang boses ay tila isang manipis na hibla ng sinulid na anumang sandali ay mapuputol na sa ilalim ng bigat ng kanyang pighati. Dahan-dahang humarap ang general sa kanyang anak. Sa unang pagkakataon, nakita ni Clarissa ang lambot sa mga mata ng agila. Clarissa, listen to me. Ang isang Lopez ay marunong bumagsak, pero mas marunong tayong bumangon. Javier thought he was using you as a shield, but he was actually sharpening the sword that will be used against him tonight. Stop blaming yourself. We have work to do. Ang marahang pagdampi ng kanyang mga daliri sa matigas na tela ay tila isang ritual ng pagbabalik sa kanyang tunay na tahanan. Sa bawat haplos niya, nararamdaman niya ang init ng proteksyon na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Wala nang kailangang sabihin, ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay sapat na upang tunawin ang 7 taon ng malamig na pader. Habang naghahanda ang mag-ama sa isang madilim at masukal na parking lot sa labas ng lungsod, ay dahan-dahang ibinaba ni Javier ang bintana ng kanyang sasakyan. Ang amoy ng basang aspalto at usok ay humahalo sa malapot na tensyon sa paligid. Isang lalaking nakasuot ng itim na hoodie ang lumapit. Ang mukha nito ay natatakpan ng dilim. "The papers are ready, Mr. Javier!" Ang baritono at tila pamilyar na boses ng fixer ay bumasag sa katahimikan. "Everything is linked to General Lopez. By tomorrow morning, the audit will point directly to his bank accounts. He will be the face of the arms fraud, not you." Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa mga labi ni Javier habang tinatanggap ang isang brown envelope. "Good. Let's see how that old man handles the disgrace. Clarissa thought she could take my money, but I'm taking her father's life. I want to see her crawl back to me when her world collapses." Naramdaman ni Javier ang matinding kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. Hindi alam na ang bawat salita niya ay naririnig ng mga tauhan ng general sa pamamagitan ng isang nakatagong surveillance device. Ang kayabangan ni Javier ay tila isang dambuhalang tore na itinayo sa ibabaw ng kumunoy, at ang bawat segundong lumilipas ay isang hakbang patungo sa kanyang tuluyang paglubog. Bumalik si Clarissa sa kanyang laptop. Ang asul na liwanag nito ay tumama sa kanyang maputlang mukha. Sinuri niya ang huling financial loop, isang digital na bitag na magsasara sa oras na lumagda si Javier sa mga bagong kontrata bukas. Ang bawat numero sa screen ay tila isang kawal na nakahanda sa digmaan. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesang mahogany. Ang tunog nito
ay tila isang babala sa gitna ng gabi. Isang mensahe ang lumitaw. Madam, Javier is meeting the fixer, but he has a secondary offshore account we didn't see before. He's planning to flee right after the boardroom meeting. Napatayo si Clarissa. Ang kanyang hininga ay naging gipit. Lumingon siya sa kanyang ama, na ngayon ay nagsusuot na ng kanyang opisyal na sombrero. Ang gabi ay dahan-dahang lumalalim, ngunit ang labanan ay kasisimula pa lamang. Bakit sa gitna ng kanilang perpektong plano, mayroon pa ring nakatagong alas si Javier? At sino ang misteryosong fixer na tila kilalang kilala ng pamilya Lopez sa nakaraan? Ang trono na itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan ay tila isang marupok na baso. Isang maling galaw lamang, at ang bawat piraso nito ay magiging matalim na kristal na susugat sa iyong sariling pagkatao. Ang bawat yabag ng sapatos ni Clarissa sa makintab na sahig ng pasilyo patungo sa boardroom ay tila isang regular na ritmo ng katarungan, matatag at walang bahid ng takot. Suot niya ang isang eleganteng pulang bestida na tila isang nagliliyab na apoy sa gitna ng malamig at tuyot na kapaligiran ng kumpanya. Naramdaman ni Clarissa ang matinding paninikip ng kanyang lalamunan. Ang kanyang physiological response sa tensyon ay dahan-dahang lumalabas. Ang kanyang hininga ay naging matatag at ang baulok ng emosyon sa kanyang dibdib ay tila isang unos na pilit niyang ikinukulong sa likod ng kanyang malamig na ekspresyon. Sa loob ng boardroom, ang hangin ay punong-puno ng kaba at malapot na tensyon. Nakaupo si Javier sa gitna ng mahabang lamesang gawa sa mahogany. Ang kanyang mukha ay puno ng kayabangan habang tinitingnan ang mga kontratang nasa kanyang harapan. Naniniwala siya na sa oras na lumagda siya sa mga dokumentong ito, ang lahat ng kasalanan niya ay tuluyan nang maipapasa sa pangalan ni General Lopez at siya ay malayang makakaalis patungo sa kanyang bagong buhay. Ang tunog ng pagbukas ng bambam o ang dambuhalang pintong nara ay bumasag sa katahimikan ng silid. Pumasok si Clarissa nang walang pasabi. Ang kanyang presensya ay tila isang malakas na hangin na nagpatahimik sa bulong ng mga board members. Namutla si Javier, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat habang nakatitig sa asawang inakala niyang nagtatago na sa dilim. Ang bawat tibok ng puso ni Javier ay tila naririnig sa buong silid, isang mabilis na ritmo ng takot na pilit niyang ikinukubli sa likod ng isang mapanuyang Clarissa, anong ginagawa mo rito? This is a private meeting for the board members. Guards, ilabas ang babaeng ito. Ang baritono at punong-puno ng pagtatangkang awtoridad na boses ni Javier. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya, isang tunog ng pagkataranta na tila ba ang anino ng kanyang nakaraan ay narito na upang sumingil. I am a major shareholder of this company, Javier, at bilang asawa mo na ginamit mo ang pangalan para sa bawat ilegal na transaksyon na ginawa mo, may karapatan akong malaman kung paano mo dahan-dahang pinapatay ang kumpanyang ito. Ang malamig na tugon ni Clarissa, ang bawat titik ng kanyang boses ay tila isang matalim na balisong na humihiwa sa kayabangan ni Javier. Dahan-dahang lumapit si Clarissa sa lamesa at inilapag ang isang makapal na folder. Ang marahang pagdampi ng papel sa ibabaw ng kahoy ay tila isang huling hatol. Iniharap niya ang mga dokumento ng secondary offshore account na sinubukan ni Javier itago sa ilalim ng isang shell company. Ang bawat numero sa screen ay tila mga kawal na dahan-dahang kumukulong kay Javier sa gitna ng boardroom. You are an emotional housewife, Clarissa. Wala kang alam sa negosyo. Ang mga dokumentong yan ay gawa-gawa mo lang. Ang desperadong hirit ni Javier, ang kanyang mga balikat, ay dahan-dahang lumiliit sa ilalim ng kanyang mamahaling suit. Ang kanyang physiological response sa takot ay hindi na niya maikubli. Ang pawis ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang noo at ang kanyang paningin ay hindi makatingin ng diretso sa mga mata ni Clarissa. Ang housewife na sinasabi mo ang siyang naglinis ng bawat audit report mo sa loob ng 7 taon, Javier.
At ang housewife na ito ang nakahanap ng 500 milyong piso na inilipat mo kagabi para itakas. Ang mahinang pahayag ni Clarissa habang dahan-dahang hinahaplos ang dulo ng lamesa. Ang kislap ng kanyang wedding ring ay tila isang paalala ng bawat sakripisyong binaliwala ni Javier. Biglang isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto mula sa likuran ang yumanig sa buong silid. Hindi ang mga guards ang pumasok, kundi mga lalaking nakasuot ng itim na suit na may mga tsapa ng federal agents. Kasunod nila ay igiway ang anyo ni General Lopez. Ang kanyang uniforme ay nagliliwanag sa ilalim ng mga fluorescent lights. Ang kanyang tindig ay puno ng disiplina at matinding respeto. The board meeting is officially over. Everyone stay where you are. Ang baritono at punong-puno ng kapangyarihan na boses ng general ay nagpatahimik sa bawat hininga sa loob ng silid. Naramdaman ni Javier ang matinding paninikip ng kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay naging gipit habang ang mga federal agents ay dahan-dahang lumalapit sa kanya. Lumingon siya kay Clarissa at sa unang pagkakataon, nakita niya ang reyna na matagal na niyang inalipusta. Isang reyna na ngayon ay nakatayo sa tuktok ng kanyang sariling pagbagsak. Ano ang gagawin ni Javier ngayong ang kaisa-isang lasyan na ginamit niya ay naging bitag na sumasakal sa kanyang leeg? At sino ang misteryosong fixer na kanina pa nakatayo sa gilid ng general na tila may huling regalong dala para kay Javier? Hindi sapat ang 1,000 pirma upang burahin ang mantsa ng iyong pagkakanulo, Javier. Sa gabing ito, ang bawat dokumentong itinuring mong panangga ay siya ring magiging rehas na kukulong sa iyong kaluluwa. Ang boses ni Clarissa ay tila isang malamig na simoy ng hangin na nagpabagsak sa bawat hibla ng kayabangan ni Javier sa gitna ng boardroom. Ang kanyang physiological response sa takot ay dahan-dahang lumalabas. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay tila mga butil ng asidong sumusunog sa kanyang balat. Nanatiling nakatayo si Clarissa. Ang kanyang itim na bestida ay tila isang simbolo ng pagluluksa para sa isang relasyong matagal na niyang inilibing. Sa gilid ng general, dahan-dahang lumapit ang lalaking nakasuot ng itim na hoodie. Ang misteryosong fixer na kausap ni Javier sa parking lot kagabi. Nang tanggalin nito ang kanyang suot, tumambad ang mukha ni Captain Roman, ang pinakamagaling na intelligence officer ng general. Ang tunog ng mabilis na paghinga ni Javier ay tila naririnig sa buong silid nang mapagtanto niyang ang bawat salitang binitawan niya kagabi ay nakatala na sa kamay ng batas. Javier, you were playing a game with masters of the craft. Ang baritono at punong-puno ng autoridad na boses ni General Lopez. Akala mo ba ay ganoon lang kadaling gamitin ang pangalan ko para sa iyong mga illegal na transaction? Captain Roman has been documenting your every move for 6 months. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Vicky. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at ang kanyang gintong gown ay tila naging isang basahang dumi-dumi sa paningin ng mga board members. Ang diamanteng kwintas sa kanyang leeg ay tila isang nagliliyab na paalala ng bawat sakripisyo ni Clarissa na binaliwala ni Javier. Javier, gawin mo ang paraan. Sabi mo ay walang makakaalam. Ang nanginginig na tili ni Vicky habang pilit na humahawak sa braso ni Javier. Ngunit si Javier ay wala nang magawa. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang lumaylay habang nararamdaman ang malamig na metal ng posas na nakapalibot sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng paglak ng metal ay tila isang huling hantungan ng kanyang karera at kalayaan. Dahan-dahang lumapit si Clarissa kay Vicky. Ang baulok ng emosyon sa kanyang dibdib ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na katarungan. Hindi siya gumamit ng dahas. Sa halip, tinitigan niya ang mga mata ni Vicky hanggang sa ang kabit na mismo ang dahan-dahang magtanggal ng alahas. Ang marahang pagdampi ng pilak sa palad ni Clarissa ay tila isang ritual ng pagbawi sa kanyang sariling dangal. Ang alahas na ito ay pagmamay-ari ng aking ina Vicky. Hindi ito bagay sa leeg,
ng isang taong nabubuhay sa pagnanakaw ng buhay ng iba. Ang mahinang pahayag ni Clarissa, ang boses niya ay punong-puno ng dignidad. Humarap si Clarissa kay Javier habang hinihila ito ng mga federal agents palabas ng boardroom. Ang bawat hakbang ni Javier sa makintab na sahig ay tila isang eko ng kanyang tuluyang paglubog. Tumingin si Javier kay Clarissa. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding puot at pait. May ibinulong siya rito. Isang banta na tila isang huling kagat ng isang ahas bago ito mamatay. Ngunit hindi ito pinansin ni Clarissa. Madam Clarissa, ang tawag ng isang federal agent habang iniaabot ang isang opisyal na liham mula sa Securities and Exchange Commission. Ang tunog ng pagpunit ni Clarissa sa sobre ay tila isang huling hudyat ng panibagong twist. May kailangan po kayong makita. Javier was not working alone. There's a third party involved in the laundering. Someone closer to the Lopez family than we thought. Naramdaman ni Clarissa ang matinding paninikip ng kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay naging gipit habang binabasa ang pangalang nakasulat sa dokumento. Lumingon siya sa kanyang ama na ngayon ay abala sa pakikipag-usap sa mga board members. Bakit sa gitna ng kanyang pagwawagi, isang panibagong anino ang dahan-dahang lumalapit sa liwanag? At sino ang taong handang sumira sa pamilya Lopez mula sa loob, na tila kasing tuso o mas tuso pa kaysa kay Javier? Huwag kang kampante, Clarissa. Akala niyo ba ay natapos na ang lahat ngayong suot ko na ang mga bakal na ito? Pinaglalaruan lang kayo ng mga taong akala nyo ay tapat sa inyo. Lahat kayo ay mga bulag. Ang boses ni Javier ay umalingaw-ngaw sa kahabaan ng pasilyo ng boardroom, puno ng desperasyon at isang uri ng baliw na halakhak habang kinakaladkad siya ng mga federal agents palabas. Ang bawat salita niya ay tila mga talsik ng lason na pilit na dumudumi sa malinis na tagumpay ni Clarissa. Sa loob ng silid na unti-unti nang tumatahimik na natiling nakatayo si Clarissa. Mahigpit ang hawak sa diamanteng kwintas na nakuha niya mula kay Vicky. Ang kislap nito sa ilalim ng malamig na liwanag ay tila nagpapahiwatig ng mga sikretong hindi pa tuluyang nabubunyag. Naramdaman ni Clarissa ang matinding paninikip ng kanyang dibdib. Ang kanyang hininga ay naging mabigat. Tila ang hangin sa loob ng boardroom ay biglang naging kasing lamig ng semento sa labas. Ang baulok ng katotohanang nakasulat sa dokumentong hawak niya ay mas masakit pa kaysa sa 7 taon ng pananahimik. Tumingin siya kay Vicky na ngayon ay nakaluhod sa sahig, humahagulgol habang ang mga security guards ay pilit siyang pinapatayo upang ilabas sa gusali. Ang gintong gown ni Vicky ay gusot-gusot na. Ang kanyang maskara ng kagandahan ay tuluyan ng nalusaw ng mga luha ng kahihiyan. Clarissa, please. Wala akong alam sa money laundering. Ginamit lang din ako ni Javier. Ang nanginginig na pakiusap ni Vicky, ngunit sinalubong lamang siya ng malamig. At walang bahid ng awang titig ni Clarissa. Ginamit ka dahil pinayagan mo ang sarili mong magamit, Vicky. Ang kasakiman mo ang naging mitya ng iyong sariling pagbagsak. Palayasin ang babaeng yan. Ang mahinahong utos ni Clarissa. Ang tunog ng pagdrag ng mga sapatos ni Vicky sa sahig ay tila isang huling ritmo ng isang karerang natapos na sa kahihiyan. Nang maiwan silang mag-ama sa loob ng sasakyan, pabalik sa mansyon, ang katahimikan ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa kanilang dalawa. Naramdaman ni Clarissa ang physiological response sa matinding pagod. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang lumaylay at ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Hindi dahil sa lungkot para kay Javier, kundi dahil sa hapdi ng panibagong pagtataksil. Papa, si Attorney Mendoza, ang halos pabulong na sambit ni Clarissa habang binabasa muli ang pangalan sa report. Siya ang nag-ayos ng lahat ng shell companies. Ang taong pinagkatiwalaan niyo sa loob ng 3 dekada ay ang siyang naging kanang kamay ni Javier sa pagnanakaw sa atin.
Dahan-dahang kinuha ni General Lopez ang kanyang panyo at iniabot ito sa anak. Ang marahang pagdampi ng tela sa nanginginig na kamay ni Clarissa ay tila isang ritual ng paghilom. Ang tiwala, Clarissa, ay isang napakamahal na salita. Hindi lahat ng nakangiti sa iyo ay tapat at hindi lahat ng nananahimik ay kalaban. Mendoza thought he could outsmart a Lopez. Hindi niya alam na bago pa man niya matapos ang huling transaksyon, ay nakatali na ang kanyang leeg sa batas. Tapos na ang pagiging anino mo, Clarissa. Mula ngayon, ikaw na ang magiging liwanag ng pamilyang ito. We will clean this mess together. Pagdating sa mansyon, sinalubong sila ni Nanay Martha na may dalang isang maliit na sobre. Madam, may nag-iwan po nito sa gate kanina. Sabi po ay mahalaga raw para sa inyong pagbisita sa opisina bukas. Dahan-dahang binuksan ni Clarissa ang sobre. Ang amoy ng lumang papel ay tila nagpabalik sa kanya sa isang alaala na matagal na niyang ibinaon. Ang sulat kamay ay hindi kay Javier at lalong hindi kay Mendoza. Ito ay isang pamilyar na boses mula sa kanyang nakaraan, isang taong naging dahilan kung bakit siya lumayo sa kanyang ama. 7 taon na ang nakalilipas. Clarissa, ang katarungan ay may 2 mukha. Ang isa ay ang batas at ang isa ay ang katotohanang ikaw at ako lang ang nakakaalam. Hihintayin kita sa kung saan nagsimula ang lahat. Naramdaman ni Clarissa ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Isang kabog na tila nagmumula sa kailaliman ng isang lihim na hindi pa nasasama sa anumang audit. Sino ang taong ito na handang lumabas mula sa anino sa oras na ang lahat ay inaakalang tapos na? At ano ang kinalaman niya sa huling alas na maaaring gamitin ni Javier upang makatakas sa hatol ng batas? Ang mga pilat sa aking puso ay hindi na mga tanda ng sakit, kundi mga mapa ng isang digmaang nagturo sa akin kung paano muling maging buo at tunay na malaya. Ang bawat hininga ni Clarissa ay tila mas magaan ngayon habang nakatayo siya sa balkon ng mansyon ng mga Lopez, pinagmamasdan ang dahan-dahang pagsikat ng araw sa abot-tanaw. Ang kulay rosas at kahel na langit ay tila isang malawak na canvas na nagpapahiwatig ng pagtatapos ng isang mahaba at madilim na gabi. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib. Wala na ang nanunuot na pait sa kanyang lalamunan. Ang baolok ng nakaraan ay naging isang malabong alingaw-ngaw na lamang sa gitna ng katahimikan ng kanyang bagong buhay. Naramdaman ni Clarissa ang physiological response ng kapayapaan. Ang kanyang mga balikat ay nakababa na, ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig, at ang kanyang hininga ay sumasabay sa ritmo ng banayad na hangin. Sa loob ng ilang buwan, ang katarungan ay naging mabilis. Si Javier at Attorney Mendoza ay dahan-dahang nabubulok sa loob ng malamig na rehas, nagbabayad sa bawat sentimong ninakaw at sa bawat dangal na tinangka nilang yurakan. Dahan-dahang pumasok si General Lopez sa silid, bit-bit ang isang tasa ng mainit na kape. Ang amoy ng barako ay humahalo sa sariwang hangin ng umaga. Sa mga mata ng kanyang ama, hindi na ang asawang talunan ang nakikita, kundi ang chairperson ng Lopez Global, isang babaeng may talino at paninindigan. Clarissa, ang sasakyan ay nakahanda na. Ang sabi mo ay gusto mong pumunta sa Batangas bago ang iyong inaugurasyon bilang chairperson, ang mahinahong sabi ng general. Opo, Papa. Gusto ko pong iwan ang huling bakas ng anino sa dalampasigan. Ang tugon ni Clarissa nang may matamis at payapang ngamamngiti. Pagdating sa kanilang ancestral beach house, sinalubong sila ng tunog ng mga alon na tila mga bulong ng kalikasan na nag-aanyaya ng paghilom. Dahan-dahang naglakad si Clarissa sa dalampasigan. Ang kanyang mga paang walang sapin ay dahan-dahang lumulubog sa pino at mainit na buhangin. Ang marahang pagdampi ng tubig dagat sa kanyang balat ay tila isang ritual ng paglilinis sa bawat mantsa ng 7 taong pagkakaalipin sa maling pag-ibig. Sa dulo ng pampang malapit sa isang malaking puno ng talisay ay may isang lalaking nakatayo.
Nakasuot ito ng puting polo na dahan-dahang inililipad ng hangin. Naramdaman ni Clarissa ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang pamilyar na init na matagal na niyang kinalimutan. Ang lalaking sumulat ng liham, ang taong tumulong sa kanyang ama upang masubaybayan ang bawat galaw ni Javier sa anino. Dahan-dahang humarap ang lalaki. Si Elias, ang kababata ni Clarissa, na pilit na inilayo ni Javier sa kanya sa pamamagitan ng mga mapanirang balita at pekeng ebidensya ng pagtataksil noon. Ang baulok ng katotohanan ay muling humampas kay Clarissa. Si Elias ang tanging nanatiling tapat kahit na itinaboy niya ito para kay Javier. Clarissa, ang baritono at punong-puno ng emosyon na boses ni Elias ay tila isang himig na nagpabalik sa lahat ng magagandang alaala ng kanyang kabataan. 7 taon, hindi ako sumuko sa paghihintay na mahanap mo muli ang iyong sarili. Naramdaman ni Clarissa ang pag-init ng kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ay hindi na galing sa pait, kundi sa isang wagas na kagalakan. Ang Muy Kim ng nakaraan ay tuluyan ng nabunot. Tumingin siya kay Elias pagkatapos sa isang malawak na dagat na tila walang hangganan. Bakit sa gitna ng kanyang pag-iisa, nahanap ni Clarissa ang isang pusong handang tumanggap sa kanya ng walang anumang kondisyon? At sa pagsisimula ng kanyang bagong kabanata bilang reyna ng kanyang sariling buhay, handa na ba siyang muling magbukas ng pinto para sa isang pag-ibig na hindi na kailangang maging anino? Ang bawat pilat sa aking puso ay hindi na tanda ng sakit, kundi mga marka ng isang digmaang nagturo sa akin kung paano muling maging buo at tunay na malaya. Ang liwanag ng umaga sa loob ng bagong opisina ni Clarissa ay tila isang banal na basbas, nagbibigay ng kakaibang ningning sa bawat sulok ng silid na dati ay puno ng mga lihim at pandaraya. Ngayon ang araw ng kanyang opisyal na inaugurasyon bilang chairperson ng Lopez Global. Habang nakatitig siya sa kanyang sariling refleksyon sa malawak na salamin, hindi na ang shadow wife na laging nakayuko ang kanyang nakikita, kundi ang isang babaeng ang tindig ay kasing tatag ng mga bundok at ang paningin ay kasing linaw ng sikat ng araw. Naramdaman ni Clarissa ang physiological response ng tunay na kapayapaan. Ang kanyang hininga ay malalim at banayad. Wala na ang paninikip ng dibdib na tila isang mabigat na kadena noong kasama pa niya si Javier. Sa loob ng huling 6 na buwan, natutunan niyang ang katarungan ay hindi lamang nakukuha sa loob ng korte, kundi sa loob ng sariling kaluluwa. Dahan-dahang pumasok si General Lopez sa silid. Suot ang kanyang pinakamagarang uniforme. Handa ka na ba, Chairperson? Ang tanong ng ama nang may boses na puno ng pagmamalaki. Handa na po, Papa. Salamat sa pagtayo sa tabi ko noong akala ko ay wala na akong babalikan. Ang tugon ni Clarissa habang marahang humahalik sa pisngi ng ama. Nahanap na ba ni Clarissa ang kapatawaran? Para sa kanya, ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang paglimot sa ginawa ni Javier o pagpayag na muling makapasok ito sa kanyang buhay. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging masyadong mapagmahal sa maling tao. Para kay Javier, na ngayon ay nagdurusa sa loob ng malamig na rehas, ang kanyang kapatawaran ay ang tuluyan niyang pagbitaw sa anumang galit. Dahil ang galit ay isang peste na nag-uugnay pa rin sa kanila. At pinili ni Clarissa na putulin na ang huling hibla nito upang siya ay maging tunay na malaya. Sa gitna ng seremonya, sa isang sulok ng hall, ay nakita niya si Elias. Hindi ito lumalapit upang umagaw ng eksena. Sa halip ay nananatili itong isang matatag na pundasyon sa likuran. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang matamis at payapang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clarissa. Ang slow burn na pag-ibig na inaalay ni Elias ay hindi na kailangang magmadali. Sapat na ang malamang may isang pusong handang maghintay hanggang sa ang bawat sugat ay tuluyan ng maglangib. Ang aral na iniwan ng paglalakbay ni Clarissa para sa bawat babaeng nakikinig habang nagluluto, naglalaba o nag-aalaga ng pamilya ay simple
Ngunit napakamahalaga. Ang iyong halaga ay hindi itinatakda ng tagumpay ng iyong asawa at ang iyong talino ay hindi dapat maging anino lamang ng sinuman. Ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa pag-alam kung kailan dapat manahimik upang bumuo ng lakas at kung kailan dapat tumayo upang bawiin ang dangal na sadyang sayo. Habang naglalakad si Clarissa patungo sa entablado, ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang himig ng tagumpay. Iniwan na niya ang madilim na penthouse, ang mga pekeng audit, at ang bawat luhang ibinuhos niya sa dilim. Sa bawat hakbang niya, dala niya ang liwanag ng isang bagong bukang liwayway, isang buhay na siya na ang arkitekto at siya na ang tunay na reyna.